Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Okay, Edgar Mejorada ulit, OFW sa bansang Spain, taga Bohol. Tubo de kung taga Bohol ha. Sa kumusta sa ating mga subscriber karon, sa lahat ng mga ating mga sumusuporta sa ating mga vlog, sa ating YouTube channel, marami pong salamat sa inyo. Lalo ho sa mga kapwa natin mga OFW o sa Pilipinas na rin. Ito na lalapit na ang Holy Week. Ito na, sa itong linggo na to, ito na yung sa atin pa, yung Palaspas o Palm Sunday. So pagkatapos niyan, ayan na, totally Semana Santa na, ito na, pasok na tayo sa Kwaresma ngayon. So ito yung tama to, ito yung pag-uusapan natin itong si Bishop Siscon na ano ko na to, na i-feature ko to, si Father Siscon noong sa Nazareno. Kumusta na kaya yung mga pinagsasabi niya o pinagdadasal niya o kanyang hinaing tumalaba sa mga opisyal ngayon sa gobyerno na lalong lumala, na walang ni isang bumaba na gusto niya mangyari o gustong mangyari sa ibang tao, dahil ho isang nangyari ngayon na lalo nga hong lumala dahil ho dito sa krisis ngayon. Lalo sa Pilipinas, naku po, sobrang krisis, pero ang presidente wala, kuya-kuya-kuy lang, hindi pa rin alam kung anong gagawin. Ayan si gusto niyo makita ulit si Bishop Siscon, ang kanyang sinabi na hanggang ngayon hindi pinakinggan ho ito. Ito yung obispo ng Katoliko. Pakinggan natin siya ulit. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. Alam nyo kasi, nasabi ko nga, pakinggan natin siya ulit kasi nga na-feature ko to siya noong nag-viral kasi to. So kaya nirepost ko to ulit, itong sinabi ni Bishop Siscon, gawa nga sa nangyari ngayon. Na itong corruption, kahit na nakikita natin ngayon na sobrang krisis o kaya itong nangyari ngayon sa mga bilihin natin na sobrang taas, pero patuloy pa rin ang korupsyon. Hindi pa rin ho nito pinapansin sa gobyerno.
mayroong dapat i-priority. Hindi pa rin priority ng gobyerno kasi pag pakiramdaman daw muna. Paano ba pakiramdaman? Ayan na nga ang ating mga gasolina ngayon, krudo ngayon, limited na ho ang supply. Hindi na nga alam kung saang bansa kukuha. Tapos hindi talaga nahiya itong nasa gobyerno ngayon na mga yung mga problema hindi binigyan ng atensyon. Mahiya naman din kayo. Ayun na nga, mga pare ngayon sa mga matitinong obispo, matitinong pare, ayan na, nanawagan na talaga. Puwera na lang doon sa mga pare din na nagbisyo. Kagaya nitong si Flavie Villanueva na bisyoso na mga pagkapare pala. Na pagkapare ito na dapat hindi tularan. Pero itong si Father Bishop Siscon, ito taga-Bataan ho ito. At alam niyo to, nakita ko to sa dati pa na nagmimisa ho to diyan sa may tawag na Villa San Miguel sa may Mandaluyong, diyan sa may ano bang bibig ko? Kay Cardinal Sin na bahay kasi may chapel ho diyan may kapilya ho diyan. Diyan kami ho nagsisimba dati kasi diyan kami nakatira sa may Mandaluyong. Ito ho yung pare na to na hindi pa siya obispo. Pero ito, nakita ko na to siya, itong nag-viral niyang sinabi na mahiya naman kayo, ba't ayaw niyong bumaba? Sabi ko, obispo na pala ho ito. Sa tagal ng panahon din yun Kasi, anong taon yun? Hindi ko na matandaan kung anong taon kami nagsisimba dyan sa may, dyan sa may kay Cardinal Sin. So, magaling ho talagang pare siya noon. Ngayon, hindi mo talaga siya na nag-obispo na pala siya. Kasi magaling naman talaga siya. May siya, pag nagmisa hindi ka aantukin kasi bibo ba magsalita. At laging may tatamaan ka talaga sa mga sinasabi niya noon. At hanggang ngayon, hindi lang hindi lang ang mga tao nito na pati gobyerno na rin ho ang kanyang tinutumbok dito sa kanyang homily nung panahon ho ito sa Nazareno. So, piyesta ng Nazareno sa Quiapo. Pero hanggang ngayon, 2 months na ang dumaan. Magti 3 months na. Ganun pa rin ang Pilipinas. Hindi pala ganun pa rin. Lalong lumala itong Pilipinas ngayon. So, ilan pa bang Bishop Siscon? Ilan pa bang Bishop Raul Dail? Ilan pang Father Siano Ubod ang manawagan dito sa gobyerno natin ngayon na dapat pansinin nyo naman ang mga tao ngayon. Mga OFW nga yung umuwi. Wala, didma pa rin. Dinidma din ni Bongbong Marcos, didma din siya sa mga OFW. Kaya hindi natin pwede na ang Pilipinas o pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi talaga natin pwede sabihin na okay. Kasi nga tayo ngayon, nako po. Dito sa ibang bansa, nagkumahog na noong alam nila na magka-crisis talaga sa gasolina, sa krudo, sa lahat ng mga langis. Pero sa Pilipinas, kailan lang na nag-declare ng crisis. Hindi nga magkasundo itong nasa Malacanang na yung tagapagsalita nila dyan na utrong sip-sip, kaya walang action. Ayun, ang nangyari, windang-windang, watak-watak ang plano sa Pilipinas ngayon. Kawawa ang mga Pilipino nandyan sa Pilipinas. Swerte pala kami mga OFW, nasa malayo, pero kayo po ang nasa Pilipinas ngayon, nagiging sobrang kawawa talaga. Awang-awa ako sa inyo kasi wala. Puro na lang ayuda. Nakita naman natin ngayon ang mga ayuda. Tapos ang binibigyan ng ayuda, nagrereklamo din kasi wala doon sa master list, wala sa mga listahan na dapat nilang tingnan. Hindi ho nila nakita ang pangalan nila doon. Ayun. Tapos nag-strike pa tong mga jeepney
ayaw mamasada dahil sa taas ng gasolina nga, sa krudo, sino pang may gana? Paano ba nga naman mabuhay kapag ganito? Tapos, ang gobyerno, imbes na maghanap ng isubsidy na lang yung ibang dyan, yung mga krudo, hindi pa rin magawa. Tapos, ayan, ang nila ngayon, kailangan si Bongbong Marcos, dapat tanggalin niya yung mga VAT dyan, yung mga buwis sa langis, para mababa talaga ng husto, para makagapang naman tayo sa krisis ngayon. Kasi itong krisis ngayon, hindi lang Pilipinas ang tinatamaan dito. Buong mundo nga yung ito. Dito nga sa ibang bansa, pait na rin. Pero sa tingin ko, mas okay pa rin ang sa takbo ng utak ditong presidente dito kaysa Pilipinas. Pilipinas, nako po. Mga impeachment lang ang inaatupag ngayon. So, kailan kaya nila to bigyan talaga ng full attention itong nangyari ngayon? Ay, nako po, Pilipinas. Nagiging kawawang-kawawa ka na. So, bago matapos itong video na to, susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa 2028 election.